Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Tayuna't simulan na natin ang kwento ni Vlad ng Sora. Nagsimula ang eksena nang mapansin ni Rottiger na biglang huminto si Vlad at ang kanyang kabayo. Nagtaka siya dahil kanina pa siya nakahanda at hawak ang kanyang espada para tapusin ang Lindblum. Ngunit sa pagkakataong iyon, gumalaw ang dragon at tila gusto nitong tumakas. Napaisip na nga lang si Rottiger at nabigla ito dahil mukhang makakatakas na naman ang Lindblum. Tinawag ni Lamond ang mga kasamang kabalyero at sinugod nito ang papatakbong Lindblum, pagkatapos ay inutusan din ito na palibutan at huwag bigyan ng pagkakataong lumayo. Walang pag-aalinglangang sumugod ang mga kabalyero patungo sa dragon at pinangungunahan ito ni Lamond. Habang nag-iipon ng enerhiya si Rottiger, inutusan naman ito si Volkov na atakihin ang dragon upang madistract ito at hindi na lumayo. Napakaraming ang binitawang sibat ni Sir Volkov, ngunit tila napakabilis pa rin ng dragon na naiwasan ang lahat ng mga pag-atake nito. Napuno nga ng usok ang paligid ng dragon. At nang humuupo na ang usok, ay makikitang nag-iipon pala ito ng enerhiya upang atakihin ang mga kabalyerong nasa paligid nito. Agad naman itong napansin ni Lamond, at agad nitong sinabihan ang mga kabalyero na iwasan ang pag-atake nito. Ay dito ay tuluyan nang umatake ang dragon at karamihan sa mga kabalyero ay nakailag, ngunit tila iba ang punterya ng dragon. Napagtanto ng matanda na ang punterya pala ng dragon ay si Vlad, ngunit hindi pa rin gumagalaw si Vlad at tila namimilipit pa rin ito sa sakit. At dito ay dali-daling pinuntahan ni Lamond si Vlad at tumalon ito at sinangga ang ice breath na binuga ng dragon. Ginamit nga nito ang kanyang aura at napasabi na kapag tumatanda ka na, ay pumapasok ang malamig na hangin sa iyong mga kasukasuan. Nabigla nga dito si Rottiger at Volkov at mga kasamahan nitong kabalyero sa ginawa ng matanda. Tinanggap ng matanda ang pag-atake ng dragon at hinarang ito upang hindi direktang matamaan si Vlad sa ice breath nito. Tinawag nito si Vlad ngunit, tila naghahalusinate na nga ito dahil sa lamig. Ang malamig na hangin ito ay parang sapot ng gagamba na tumatakip sa akin, hindi ako makagalaw saad ni Vlad. Tuloy pa nito, nakalabas ako sa kakilakilabot na eskanitang iyon, ngunit hindi ako makaalis sa snowfield na ito kung saan, ay hindi gaanong kasama kumpara sa eskanitang iyon. Unti-unting pinikit ang kanyang mga mata subalit. Tila may tumatawag at gusto nitong gisingin si Vlad sa kanyang pagkakatulog. Ito pala ay ang boses. May biglang liwanag na dumampi sa kamay ni Vlad at tinanong nito kung ano itong nararamdaman niyang init na nanggagaling sa liwanag. Unti-unting nagising si Vlad at nakita nito si Lamond na hinarang ang pag-atake ng dragon. Sinabi ng boses na ito daw ang mundo ng matandang kabalyero na binuo sa buong buhay niya at ito ay hinipo ang mundo mo. Tuloy pa nito, ito na daw ang pagkakataon ni Vlad upang kumawala sa binding spell na nilagay sa kanya. Unti-unting hinugot ni Vlad ang kanyang espada, at nilabas nito ang kanyang aura at sinira ang mahika na nilagay sa kanya. At sa pagkakataon iyon ay tuluyan ng nasira ang binding spell na nilagay ni Marcia sa kanya. Nagulat na nga lang si Marcia sa ginawa ni Vlad. Dahil dito, ay tinulungan ni Vlad si Lamond at tila winasak nito ang ice breath ng dragon. Ngumiti na nga lang si Marcia sa ginawa ni Vlad at napasabing hindi na daw masama. Pagkatapos ay lumingon ito kay Lamond at nakita ang kalagayan ng matandang kabalyero. Ngunit sinabi nito na tapos na ang kanyang tungkulin at oras na daw ni Vlad na ipagpatuloy ito. Hindi nagtagal, muling umatake ang Lindblum. Tinamaan nga nito ang ibang kabalyero at napansin naman ito ni Vlad at napilitang puntahan ang dragon. Ngumiti na nga lang si Lamond at tuluyan na itong natumba. Mula sa malayo ay nakita ni Rottiger ang sitwasyon, napaisip ito na may spell resistance naman daw si Vlad kaya hindi ito masyadong naapektuhan ng lamig. Ngunit hindi pa daw ito makakagalaw ng maayos dahil sa tinamo nitong atake ng dragon. Tuloy pa nito, kung bibitawan daw nito ang kanyang mundo sa lugar na iyon, ay maaring madadami din ang kanyang mga kabalyero. Hindi na alam ni Rottiger ang gagawin. At napaisip ulit ito na parang mabibigo ito samantalang nasa kamay na nito ang kanilang tagumpay. At dito ay napansin ni Rottiger na may dumating, ito pala ay si Vlad, ginamit nito ang kanyang aura at inatake ang dragon. Nagkasalubong nga ang dalawa, at tila nahirapan si Vlad dahil masyadong makapal ang balat nito. Ngunit, may napansin ang boses, natablan nito ang balat ng dragon. Sinabi ng boses na wag itong huminto at ipagpatuloy lamang ang pag-atake nito.
Nagbanggaan ang dalawa, at nagsimula ang matindi at paulit-ulit na atake ni Vlad. Napansin niya na unti-unting nasusugatan ang halimaw. Napaisip naman si Vlad na kaya niyang patayin ito ngunit, napansin nito na unti-unti nang nababasag ang kanyang espada. Muling umatake ang Lindblom, ngunit tila nag-aalangan si Vlad na gamitin ang kanyang espada. Umilag na lang ito sa pag-atake ng dragon at tinanong ng boses kung bakit ito nag-aalangan. Saad pa nito na wag itong titigil sa pag-atake upang mabasag nito ang balat ng dragon. Mabilis na umatake ulit ang dragon, at sa pagkakataong ito ay umatake din si Volkov. Ngunit nakailag pa rin ang dragon sa kabila ng mga sugat nito. Sumigaw si Volkov na ide-distract nito ang dragon upang makakita ng pagkakataong umatake si Vlad. Tuloy-tuloy ngang umatake si Volkov, ginawa niya lahat ng kanyang makakaya upang hindi ito tumakbo at tumakas. Ngunit dahil sa pinsala, napilitan ng Lindblom na tumakas patungo sa kapatagan. Inutusan ni Rotger si Vlad na habulin ito dahil siya na lamang ang may kakayahang sumunod dito. Nagsalita naman ang boses na ang mga umabot na sa kanilang limitasyon ay walang pagpipilian kundi ang huminto. Ngunit, ikaw na kailangang magpatuloy, at ang espadang yan ay dapat nang huminto. Tuloy pa nito, hindi kayo pwedeng magsama ng espada habang buhay. At sa pagkakataong ito, hayaan mong gawin nito ang trabaho ng espada. Tila nalungkot si Vlad sa kanyang narinig ngunit, kailangan nitong magpatuloy upang mailigtas ang mga kasamahan nito. Agad namang sumunod si Vlad, habang hinahabol niya ang halimaw, naramdaman niyang malapit na ring matapos ang lakas ng kanyang espada. Ngunit hindi siya tumigil, naabutan niya ang Lindblom at pinaulanan nito ng sunod-sunod at malalakas na atake. Hindi ito tumigil hanggang sa natamaan ng sibat ang dragon. Napaungol ang dragon sa sakit at napasabi na lang si Volkov na yun na ang huling sibat na pinakawalan niya. Tuloy pa nito, na siya na daw ang baalang tumapos sa halimaw na yan. Muling sumugod si Vlad, ginamit nito ang kanyang aura at binuhos ang lahat ng natitirang lakas sa espada. Naalala nito ang kanyang nakaraan noong una nitong nakuha ang espada at natutong makipaglaban sa mga halimaw hanggang sa natuto itong gumamit ng aura. At maging sa kinalaban nito ang Deathworm at hanggang sa ngayon na kinalaban nito ang Dragon. At dito ay muling nagkasalubong ang dalawa, ginamit ng Dragon ang kanyang Ice Breath at ginamit naman ni Vlad ang kanyang natitirang aura. Sa huling pag-atake na yun ay nakita ng Dragon ang malahalimaw na lakas ni Vlad. Nahiwa nga ito at tuluyang natalo ang Lindblom. Sa pagbagsak nito ay nagulat ang lahat, pati si Marcia ay nabigla sa pagkatalo ng Dragon. Ngunit, ang kapalit nito ay ang pagkabasag ng kanyang espada. Dito ay sinabi, na ang espada ay may malalim at madilim na kinang, ngunit ito ay nasa kamay ng batang lalaki na nagnanais na ito'y kuminang. Kahit na ang espada na matatagpuan sa likod ng eskinita ay maaaring maging isang bituin. At sa huling pagkakataon, ang pangalang naiwan ng espadang iyon ay ang Dragon Slaying Sword. Habang ipinagdiriwang ng iba ang tagumpay, ay tahimik na nakaupo si Vlad sa tabi. Lumapit naman si Rotger at pinuri ito, tinanong ni Vlad si Rotger kung kamusta ang kalagayan ng matandang kabalyero, sumagot naman si Rotger na hindi daw ba nito sinabi ang pangalan ng matanda. Hindi pa daw saad ni Vlad. Tuloy pa nito, hindi pa daw nito tapos ang kanyang misyon kaya hindi pa nito sinasabi ang kanyang tunay na pangalan. Sa tingin ko, sasabihin na niya sa iyo ang pangalan sa susunod ninyong pagkikita saad ni Rotger. Napunta ang usapan sa nasirang espada. Sinabi niyang ginawa nito ang lahat. Sumang-ayon naman si Rotger at nangakong bibigyan ito ng bagong espada. Malungkot na tinanong ni Vlad si Rotger kung makakita pa ba daw ito ng ganitong espada. Aminado siyang bihira ang espada na may ganitong katangian, ngunit ang isang espada na naglalaman ng iyong buong mundo ay bihira lamang. Tuloy pa nito, na kahit ang hari ay mahihirapang hanapin ang espesyal na espadang ito. Tahimik lamang na nakikinig si Vlad sa sinabi ni Rotger. Saad pa nito na wag itong mag-alala, dahil ang koneksyon ninyong dalawa ay hindi mawawala kahit pa nabasag ang espada. Tuloy pa nito, na may iniwan na mas mahalaga ang espada. Isang titulo na habang buhay mong daladala. Tuloy pa nito, na dapat mo itong ipagmalaki, dahil ikaw lang at ako ang sa henerasyon ng DayZ. At iyon ang titulong, The Dragon Slayer, Vlad of Sora. At dito na nagtatapos ang kwento ni Vlad. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like,
At mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.